MSRP, Maximum Suggested Retail Price, merong basis ng computation bakit hanggang dito dapat yung suggested retail prices. So maximum siya. Supposed to be dapat hindi lalampas sa ganito. Huwag samantalahin ang pagpepresyo sa retail prices ng imported na bigas. Ito ang layunin ng Department of Agriculture kung bakit ipatutupad nito ang Maximum Suggested Retail Prices o MSRP sa mga imported na bigas upang maiwasan ang sobrang halaga sa marapat na presyo nito sa merkado. Subalit sa panig ng mga retailer at wholesaler, nangangamba ang mga ito sa pagpapatupad ng MSRP dahil baka pumatay naman ito sa halaga ng kanilang mga puhunan. Kung ibibigay nila sa amin ng ganon, kung kaya pa nung presyo na pagbebenta namin, paglalagyan nila ng price ceiling, pag kaya naman, kukuha pa rin kami. Pero pag hindi namin kaya, hindi na kami magtitinda na imported. Si Mang Lito naman na binata pa lang ay katiwala na sa isang bigasan, aniya ay mahihirapan sila sa kanilang hanap buhay kung matutuloy ang MSRP. Kasi siyempre, kagaya sa amin, nangungupahan, di ba? Magbabayad kami sa pwesto, magbabayad pa kami sa tao, di ba? Doon din naman namin kinukuha. Suhestyon nila na kung magkakaroon man ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ay ibaba rin sana ng mga supplier ang kani-kanilang presyo. Samantala, ipinagtanggol naman ng DA ang pagpapatupad ng MSRP. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, may basihan o computation kung bakit hanggang doon lamang ang dapat na ipresyo sa mga imported na bigas. Halimbawa, kung ang exchange rate ng piso kada dolyar ay 59 pesos at ang taripa ay nasa 15%, ang landed cost ng nasa imported rice na nagkakahalaga ng $645 per metric tons ay papatak sa 43 pesos and 76 centavos kada kilo. At kung papatungan aniya ng 6 hanggang 8 piso, lalabas na ang presyo lamang dapat ng bigas ay maglalaro lang sa 51 o 52 pesos kada kilo sa pamilihan. So dapat walang 60. Ito mahal na to yung $615 per metric ton. So computed mo na dyan yung taripa, yung shipping fee, yung exchange rate. Siyempre pag bumaba yung exchange rate pa, di mas gaganda pa yan sa atin. Dagdag pa nito na posible pa rin naman na bumaba sa isinagawang sample computation depende sa presyo sa international market maging sa exchange rate. Pagdating naman sa usapin ng label, ipinaluwanag ng DA na ang dapat na ilagay kapalit ng premium at special ay kung anong uri ito ng bigas, kung saan lugar o bansa nagmula at ang percentage ng broken. So yun yung minimum na 3 na makikita dapat. So ang tatanggalin yung premium at special. Hindi na siya dapat makategorize as premium and special. Aniya, nagiging dahilan kasi sa pagtaas ng presyo ang kategoryang premium at special. Kaya nais nila na ang iligay sa label ay kung saang bansa galing at kung ilang percentage na broken. Nang sa gayon, magkaroon ng price reference ang mamimili sa justifiable na maging patong nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.